Hi! Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Jomar Zarandini, at sa aking second vlog channel, Jomar Zarandini Vlogs. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo notification bell, subscribe button para bagala! Gusto mo yon? Gusto ko yon! Yes! At para nga sa video ito, gagawa tayo ng Q&A vlog. Kasi napansin ko, it's been 3 years na rin pala since gumawa ako ng last video na ganito. And oh my gosh, pang-5 or pang-6 ko na ata tong Q&A vlog. So, comment down video kung napanood nyo na rin yung mga dati kong Q&A vlog. So, ayun nga, nag-post ako sa aking Facebook page and at the same time sa aking personal account ng post na kung saan kung may itatanong kayo is paki-comment down below. So, ito na yung pagkakataon na basahin natin ang mga tanong at sagutin ng harap-harapan at eksklusibo. Right? Tingnan na lang natin kung paano ko sasagutin. So, without further ado, ang dami ko na namang chika, ang dami ko na namang hanash. Simulan na natin ang video na ito. Okay, so ang unang tanong is galing kay Ayesha Yim. Question for Ma'am Shi Jomar. Bakit po ang fresh nyo lagi? Oh my God, thank you for asking. Alam niyo, napapansin nyo na rin na gumaganda ako lately. Gusto ko lang i-share yung secret ko. Siguro natutulog lang ako ng tama. Tsaka, naliligo lang po. Charot, kung gusto nyo maging fresh, maligo lang po tayo araw-araw. Kung gusto nyo, every hour, maligo po tayo para fresh na fresh talaga. Okay, ang next na tanong is galing kay Samantha, First Love Late Spring. What are your short-term and long-term goals for your vlogging career? Oh my gosh, you got a serious one agad. I think yung, for me well, for me naman talaga kasi ako yung tinatanong. I think for me, yung short-term goal ko when it comes to my vlogging career is that mag-focus ako on creating content that is relevant, talagang nangyayari sa kasalukuyan na alam kong ma-enjoy ng mga tao and at the same time ma-appreciate nila. Pero minsan hindi ko na isa sa katuparan din yung short-term goals ko. Lalo na syempre may iba rin naman ako mga priority gaya ng studies, ang academics ko. At the same time dito sa bahay, di ba? So marami po tayong mga responsibilities and I cannot say na dapat mag-focus lang ako sa vlogging career ko kasi hindi ko pa siya kayang gawing career, hindi ko pa siya kayang i-focus, like focus talaga 100% kasi nag-aaral pa po ako, okay? Mag-senior high na po ako this coming school year and the hell is waiting for me. Alam kong siguro in the next few years, pag college na, sobrang hindi na ako makakapag-focus. Which is sana hindi mangyari. Oh my gosh, dun ka. So ayun nga, baka nga, sana hindi mangyari, no? Pero ayun nga, baka nga in the near future, hindi ko na rin ma-focus sa aking pag-vlog. Kasi nga, kailangan, sassy. Ayun pa lang yung kaya kong sabihin for now. Kasi baka mamaya is mabago yung pananaw ko. So, but when it comes to my long-term ones, I think, yung magti-take time is gumawa talaga ng high-quality contents. Kasi, for me, nahihirapan ako maggawa ng content din mag-isa. To be honest, mahirap gumawa ng content. Ang hirap gumawa ng video na hindi mo alam kung papatok ko ba, hindi mo alam kung mabebetan ba ng mga tao makakapanood. Which is, hindi ko pa naman siya goal. Parang hindi ko pa naman pinofocus sa sarili ko na gumawa ako ng content talaga na masasatisfy lahat ng tao. So far, ang ginagawa ko lang is yung content na alam kong kasisiyahan ko. And at the same time, happy ako habang ginagawa ko yung content na yun. Okay, sa next question naman, galing sa aking best friend kay Aliyah. Okay, tanungan ni Kiss Guelas, kailan mo po balak ulit magpakalbo? Oh my gosh, never again. Kasi actually, nagpakalbo ako, semi-kalbo actually, nung pandemic, which is okay lang yun kasi mainit, and at the same time, nasa bahay lang naman. In fairness naman, nung nagpa-semi-kalbo ako, hindi ako nahiyang mag-video ha. So kung babalikan ko pa, siguro pag bakasyon na lang maybe. Pero so far, ayoko magpakalbo ulit. Okay, so ang next na tanong is galing kay Jamil Cyrus Pinlac.
Bakit sa lahat ng tanong, kaya mong sagutin all the time? Like, ang bilis mag-process ang utak mo. Thank you so much for that wonderful question. Thank you so much. 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 Nakakatuwa na actually na-notice yung ability ko to speak. In fairness naman, na-notice na yung credibility ko na to answer questions critically nang mabilis, yung ganon. Siguro sinanay ko yung sarili ko na whenever someone is asking me and I can process it all in my head. Ano yung sasabi ko, te? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Siguro robot po ako, may makina ako sa ulo, kaya nakakasagot ako ng mga tanong agad ganon. Di tayo sure. Ang tanong naman ni Rose Ann Oligo, bakit kulay yung orange? Aba, hindi ko alam. Hindi naman ako nagpangalan niyan. Dahil sa akin tinatanong, ako ba inventor? So, feeling ko dahil po nanggaling po ang salitang orange sa prutas sa orange. Pwede ko alam, ano ba yung nauna? Yung color na orange o yung prutas na orange? Pwede paki-google na lang yung sagot. Anyways, ang next naman na tanong is galing sa aking Nakshikels kay Amor Heaven Corpus. Ano thoughts mo sa mga kapitbahay nyo na may 3 aso at cute na babae nakatira? Well, naku, ikaw yung tinutukoy mo sa comment mo, mabait, cute, tahimik, okay lang. Tanong ni Queen Rich Kaayon Rafael, favorite number sa electric fan? Ang favorite number ko po sa electric fan is number 3. Siyempre, kapag mainit, I need some fresh air. Pero kung meron po kayong electric fan na on and off lang, gagaya nung sa amin, wala po yung number. Yung on na lang po. Okay, may follow-up siya ng tanong. Ano gagawin mo sa pera kapag yumaman ka? Bigyan mo na din po ako. Pero seriously, sino bang ayaw yumaman? Sino bang hindi gusto ang pera? Right? So, anong gagawin ko sa pera ko kapag yumaman ako? Tutulong ako. That's my number 1 priority. I want to help others that are in need, diba? Let us help those people who are indeed in need, diba? So, ang tanong naman ni Iki Ibanez, anong iyong motibasyon upang magpatuloy? Okay? Alam nyo, to be honest again, sometimes dumadating talaga ako sa point na I want to give up. Like, gusto ko nang itigil yung paggawa ko ng content. Kasi parang, like, may nanonood ba nito? May natutuwa ba rito? May nakaka-appreciate ba dito? Ayun yung mga madalas kong itanong sa sarili ko. I doubt myself. I always doubt myself. Pero minsan nabibigyan ako ng motibasyon para magpatuloy pa ulit. Ano ba yung motivation? Ano ba yung mga motivation? Ano ba yung mga motivation ko? Ano ba? Motivation na nga lang, nabubulol ako. So yung mga motivation ko para magpatuloy ulit is syempre yung number 1 inspiration ko, si Kuya Lloyd, diba? Ayun, parang kapag pinanghihinaan ako ng loob, papanoorin ko yung mga vlogs niya. Like, magpapatuloy ako kasi si Kuya hindi rin naman agad nag-boom from the start. Diba? Ang dami niyang ginawang content bago siya dumating sa point na sobrang kilala na siya. Of course, syempre yung mga patuloy na sumusuporta sa akin, yung mga pamilya ko, yung mga kaibigan ko, kaklase ko, maski maging mga internet friends ko, diba? I'm so grateful. I'm very thankful to have this kind of people na talagang napaka-supportive towards the path that I want to take. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa baklang ito na minsan tinatamad na mag-content pero may mga nanonood pa rin. I'm very grateful with all of you guys. And ayun, palagi ka na sinasabi yun. Yeah, no need to explain na further. Ayun nga. Okay, so ang sunod na tanong ay galing kay Ken. So, ang tanong niya is, ba't ang random mo sometimes, ate? Oo nga, feeling ko ang random ko palagi. Hindi lang sometimes, actually parang palagi. Wala lang, paano ba explain na ang random ng tao? Like, ba ang random mo? Okay.
Okay, ang next na tanong is galing sa long time friend ko na rin, kay Jeff Wagel Canyon Navarro. Okay, ang tanong niya is, if you feel like you're gonna upload more, will you share us your roadmap or plans for the future of your YouTube channel? Parang katulad na rin ng tanong ni Samantha kanina. Well, in this case, siguro yung mga gusto kong i-upload in the future, kung magkakaroon ako ng time, gusto ko talagang gumawa din ng content na parang original, na parang pag napanood nila, ay, eto, si Jomar magaling na sa ganyan. Parang ganun. Ang plano ko sa channel ko is, hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi ko pa matutukoy sa ngayon. Pero ang isang bagay na sigurado ako is, alam kong magiging magandang modelo yung YouTube channel ko someday. Okay. Ang next na tanong ay galing kay Maria Aika Makinanya. Bakit hindi niyo po kamukha si Joy? Yung kapatid ko, actually, hindi ko kamukha. Bakit babae? Anong expect mo? Ito ako maganda. Siya, mabait. Okay, so follow-up ng tanong ng aking best friend na si Aliyah. Bakit po ang calming mo kausap? Wow. Actually, sobrang daldal ko. I don't think na calming ako kausap. Pero kapag seryosong usapan talaga, sobrang calming ko, I think. Na kapag seryosong topic, talagang seryoso ako. Siyempre, inaalam ko muna yung mood ng conversation bago ako magtatatala. Pero calming ba kausap? I think pang mga seryosong topic, yes. Pero most of the time, no. Okay, ang sa tanong ni Ace, ito seryoso na. Nakakainis kinomment niya to. Jomar Q&A, saan ka sa dalawa? Bading or gooding? I think I would go to bading kasi I'm the baddest, the sexiest, the baddest bitch in the game. Okay, next naman ng tanong ay galing kay Lizam Garnodo. Bakit halata ka? Halata ka ba to? Halata nga. Ang next na tanong ay galing kay Ate Chess Kanalikat. If mabibigyan ka ng chance to impersonate someone, who is that and why? Parang hirap kasi parang sobrang broad nung pagpipilian. Like, ano ba? Kailangan may specific ba na ano? Pero siguro let's twist it into think na kung mabibigyan ako ng chance to be someone in a day, who is it and why? I want to be Kuya Lloyd in a day. Not to be disrespectful pero kung he is still alive, I want to be him for a day. Gusto ko lang may experience. Like, ano man pakiramdam kapag talagang sobrang dami mong taong natutulungan. Okay, ang tanong naman ni Luis Gabriel. What is the most important lesson you've learned in your life? And how would you apply it to your time as vlogger in Antipolo City? Well, if you're sa mga tanong in regards sa aking vlogging career, thank you so much. Siguro ang pinaka-important lesson na natutunan ko in life. Well, marami actually, pero siguro isa ito sa pinaka-importante na natutunan ko sa buhay ko is yung maging mapagpakumbaba all the time. Kailangan maging mapagpakumbaba ka lang all the time kasi hindi natin alam yung takbo ng buhay. Di ba? Ang buhay nga ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Ang isa pa sigurong mahalagang natutunan ko is ipagpatuloy mo yung mga bagay na alam mong nakapagpapasaya sa'yo. As long as wala kang tinatapahang ibang tao, as long as wala kang ibang taong nasasaktan, just continue to do the things that you want, the things that you like, and the things that makes you happy. Ganun. Kasi, ang buhay naman is hindi tayo palaging masaya. Kaya, piliin nating maging masaya sa mga pagkakataon na parang pakiramdam natin hindi tayo dapat maging masaya. Ang next na tanong ay galing kay Axel Gundaya. Okay, ang tanong niya naman is, what is your thoughts about celebrities being neutral about social issues instead of using their platform to influence others? This was very timely and relevant question. Thank you so much for asking. For me well, hindi lang to na-apply sa celebrities. Actually, na-apply din to sa mga content creators, influencers, na
may malaking platform, may malaking, following, pero hindi ito ginagamit para sa tamang bagay. Nandito na kasi tayo sa era, for me nandito na kasi tayo sa era or panahon na kung saan may malalaking impluwensya na rin yung mga taong sinusubaybayan natin sa social media. Sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube. May malaking dagok na yan sa buhay mo. Talagang nakaka-apekto sila in your life. Nang sobrang laki, lalo na kung sobrang fan ka talaga. When it comes to them being silent about social issues na sobrang relevant na in fact na magandang magsalita sila kasi makatutulong sila para mag-raise awareness, ay hindi sila dapat bigyan ng platform, to be honest. Hindi dapat sila tawaging influencer. Kasi for me, the definition of being an influencer is a person with a massive gathering, a massive following na ginagamit yung platform niya to influence his or her fans to do something better. Sana yung mga influencers na talagang hindi marunong mag-speak up sa mga isyong pang-social. Sana wala na lang silang plataforma. They do not deserve any type of platform. Okay, ang tanong naman ni Keith De Leon, what is your dream course daw? I actually don't know. Hindi ko pa talaga alam. Hindi ko pa alam yung gusto kong career na i-take. Actually, nag-guess po ako this senior high kasi I am an undecided student. Hindi ko pa talaga alam kung ano yung gusto kong i-take path. Ewan ko. Wala akong nag-visualize. Pero sana ma-realize ko kung ano talagang gusto kong maging sa college. Sana dumating din yung panahon na malaman ko kung ano yung gusto kong maging. Ganun. Ang tanong ni Aliana Faith Perez, senior high school strand decisionism, gas po dahil po tayo ay undecided. Next naman na tanong ay galing sa aking Nakshi Kels kay April Shaira Balase Umali. Naalala mo pa ba ako? Tayo malamang naalala pa kita, pinuntahan kita sa birthday mo kasi in-invite mo ako last year. Okay, so may follow-up siya na tanong. So based on your experiences in life, ano yung mas na-improve mo sa whole self mo ngayon kesa before? Yung mas na-improve ko sa pangkabuoang sarili ko is natututo ako in general. Natututo ako humingi ng tawad kapag alam ko ako yung mali. Natututo akong mag-improve sa sarili ko kasi alam kong may mas ikabubuti pa ako. Natuto ako na maging mapagpatawad at the same time. Natuto ako na maging ikaw, maging sarili mo, maging authentic sa sarili mo. Natutunan kong maging tunay sa sarili ko na hindi na ako nagbabalat kayo para lang gustuhin ng ibang. I won't say na I am 100% perfect. I won't say na I am 100% mature. May pagka-immaturity pa rin po ako minsan. Pero at the same time, may mga na-experiences ko sa buhay that makes me realize things. And that makes me improve myself to become a better person. Alam mo, feeling ko, kapag nasa ako, Fast Talk with Boy Abunda, nag-overtime na kami ni Tito Boy sa sobrang haba kong magsagot. Okay, may tanong pa siya. Sana last na to. If someone gives you an ability para makapag-time travel, what will you choose? Go back in the past or go back in the past or go in the future? Actually, kung makakapag-time travel ako, I would go in the future. Kasi parang ang hirap na balikan yung past. Past is past, di ba? Ayokong gumawa ng hugot dito kasi parang corny. Ay nga, mas pipiliin kong mag-go in the future kasi gusto kong makita kung ano ba yung mangyayari in the future. Like, magiging successful ba ako? Which is hindi ko alam kung magiging successful din ako. Gusto ko lang makita ano yung magiging improvement someday. In the next generation, ano yung mga mangyayari? Maaalala pa ba ng mga tao yung mga maalala pa ba ng mga tao yung ngayon? Okay, let's move on naman sa mga nakuha kong tanong galing sa Instagram. Okay, ang tanong naman ni Mark Terence Golpeo.
What's your most embarrassing moment? Oh my gosh. Napakarami to think. Pero gusto ko lang i-share to ha. Ito yung for me ha. Last year pa naman nakamove on na ako, thank God. Pinaka-embarrassing moment for me is naalala ko one time nag-monolog ako. Diba nag-monolog? Syempre, talak-talak lang yun. Ang corny ng monolog ko. Like, sobrang corny as in, nakatingin lang sila. Like, parang, ano ba itong baklang to? Nababaliw na ba to? Parang ganun yung sinasabi nila sa utak nila. Ate, nag-monolog ako. Tapos, ang awkward kasi ako lang talaga mag-isa. Dapat may partner ako nun. Kaso, inatake ng Kika. Ay, ayoko naman siyang hikain lalo dahil for me, di ba? So, ako yung nag-monolog. Ate, nakakaya kasi nakatingin lang sila. Tapos yung teacher ko, parang... Ang next naman ng tanong ay galing kay Mesha Joy P.M. Favorite mong BFF simula elementary? Gusto mo namang sabihin ikaw. Alam ko namang gusto mong sabihin ko na ikaw. So, ikaw na, Mesha! Charot. Pero I am so lucky to have people that stayed with me. Actually, Mesha, hindi lang ikaw. Nandyan si Ate Zai, si Kim, sino pa ba? Wait lang, isipin ko pa. Basta yun. Okay, ito naman yung tanong ng aking best friend na si Ark. Okay, kailan mo ako ililibre? Pag nagkita na tayo, yung meet up na yan last year pang plano. Hindi na natuloy. Kaya ayoko magplano kasi hindi naman natutuloy. Nakakainis. Sino favorite artist mo? Of course, my number one artist. My favorite, Mariah Carey! Mariah Carey is my favorite artist. And my favorite album of her is Butterfly. Tsaka Rainbow. Ano masasabi mo sa akin? Ate, all this time, palagi naman kita kinakausap and palagi rin ako nagsasabi sa'yo. So, parang ang plastic kapag nagsagot pa ako ng tanong mo rito sa video ko. So, mabait ka na lang, ganon. At dyan na nga nagtatapos ang ating mahaba-habang Q&A vlog. Oh my gosh, sana na-enjoy nyo ang pagsasagot ko sa inyong mga tanong. And, ayun nga, sana na-enjoy nyo. Huwag mo kalimutang i-like ang video ito at i-share na rin sa mga kaibigan mo para bongga na. Huwag mo kalimutang mag-subscribe sa aking channel at with the notification bell para madig sa aking every upload. Like, oh my God. Bye.